Bakit daw kayo mababa? Isinend ko na kay Daddy Paul yung inyong grade. Okay naman, pasado naman. Kaya lang, bakit may line of 7 kayo? Ah, may line of 7 kayo. Ano po? Mahirap ba yung TLA? Opo. Si Maylin 75, ikaw 76. Ayan o, hindi makatingin si Maylin. Ano yung mababa? May tumingin ka. Pero yung iba, puro line of 8. Ano? Yun lang. Si Maylin nga, may 90 pa. Kaso, bakit yung... 75. Sama po. Oo. Saan yung 90? Hindi ko kasi nakita yung teacher niya eh. Saan yung 90 na line? Sa MAPE. O, matataas yung performance mo sa MAPE eh. Magaling kasi yung sumayon. Mataas ka rin naman, kaya lang. nahiya pa si Russell. Nag-adjust pa si Russell eh. Mag-aral ka din magsayaw. Gandahan mo ha. Paano ba sayaw? Ako tuturuan ko sila sumayaw. Ay si Mylene, magaling ang mag-iindak. Tapos sa sa MAPE. O, pareho naman silang mataas din naman ang art ni ni Russell. O, sige, pag-igihin nyo sa susunod na ha. Sa susunod na quarter ha. Isinend ko na. Sa TLE? Ha? Bakit? Ano ang problema mo sa TLE? Hello po, magandang araw po ulit. At kamusta na po kayo? At ngayon po ay ako lang ang bumiyahe, no, papuntang school. Hindi ko kasama yung Marias na umalis ako kanina, mga tulog pa po sila. Dahil ako po ay nagpa-meeting sa aking klase. At ngayon din ay may pa-meeting din ang teacher din ni na Mylene. At the same time po ay card viewing po nila na. Ako, kinakabahan na ako. Sabi ko, kamusta kaya yung grade ni Mylene at ni Russell kasi nga doon sa high school. No, kukuhanin natin yung card ngayon. Andito po ako sa parking, no. Waiting po ako para kasi mamaya pong mga 9 o'clock kasi ngayon po ay 8:20, no. Mga 9 o'clock po at papasok po tayo dyan sa school ni na Mylene para mag-attend po ng meeting at titingnan din po natin yung kanilang grades na dalawa. Yung pag-aaral naman nila po okay naman, masipag naman silang mag-aral, kaya lang kamusta na kaya yung grade nila? Sana walang bagsak. Sana walang bagsak yung mga batang yan. Pero sa tingin ko naman wala naman po siguro kasi nga pinapakita naman nila yung mga quizzes nila, yung kanilang quarterly exam, okay naman po, lahat sila nakapasa. Kaya lang syempre 20% lang yun. Ang mataas naman po talaga yung performance task. So sa tingin ko naman yung mga task nila din nagagawa nila. At si Russell siguro medyo pa siya, nag-a-adjust, no, sabi naman din niya. At si Mylene active din naman. So malaman po natin yung grade. Sana wala pong bagsak. Hindi naman siguro. Kay Ninita naman, kumusta po ang pag-aaral ni Ninita? Sa ngayon po si Ninita di po ba nasa grade 6 at si Ninita ay kailangan talaga nating i-guide pa rin syempre. O yung mga buzzers dyan, sinasabi ko lang po ito para baka sabihin nyo si Ninita hindi ko naman inaano sa inyo o hindi ko ina-update. So si Ninita po ay grade 6 at ngayon po, no, ako mismo po kasi ang nagano kay Ninita na ilagay muna siya sa opportunity class, no. Yung opportunity class po natin, mayroon po kami kasing ganun sa grade 6 ngayon. Para po yun sa mga bata na ma-ready natin sila papuntang high school, no. Doon po tayo naka-focus yung mga slow learners po natin, mga
slow readers. So, kailangan po natin ma-focus sila doon sa ganun. Para lang sa ganun po, para din naman po yun sa kanila, no? Para hindi sila kumbaga hindi sila maiwan, no? Nung mga iba nilang kaklase. Compare na nandoon sila sa regular class na nandun nga sila pero hindi naman nila naintindihan yung lesson. So, sininita po ako na po nag-decide na ilagay natin siya doon para mas matrain po siya. Diba? Pabor po ba kayo doon? Kaysa naman po dadalhin natin si Ninita sa high school na hindi po siya naka-ready. So, hindi lang naman po si Ninita yung ganun yung learning skills, no? Marami din po, no, na mga estudyante namin, na kailangan tulungan po din natin sila at yun naman po ay para din sa kanila. So sa ngayon po si Ninita ay wala po siya sa regular class. Ay nilagay ko po muna siya sa opportunity class. Ngayon po mas mahasa natin siya sa pagbabasa ng mabilis, yung comprehension niya. No, yun po yung kailangan natin kay Nits na ma-ready natin siya, no? Si Ninita po ay talagang tinutulungan naman niya po din yung sarili niya. Tinatry niya, no? Sabi ko, ang lagi ko nga lang pong advice kay Nits ay huwag siyang laban lang. Huwag siyang bibitiw. Kahit sabihin natin na nahihirapan siya, tulungan niya yung sarili niya, no? Huwag siyang bibitiw, tulungan niya yung sarili niya dahil yun ay para sa kanya, no? Walang mangyayari kung uuwi siya sa Davao o dun sa kanila, mas kawawa lalo siya, no, pagdating ng araw. Kaya mas gusto natin siya matulungan, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, hindi ko bibitawan si Ninita hanggang hindi siya natututo, no? Ayun po ay tulong natin, no? Yung mga masyadong nag-aano diyan kay Ninita na hindi po, no? Kailangan natin tulungan yung bata. Na-update ko lang po kayo, yan yung mga bashers po diyan. Huwag po nating i-compare si Ninita doon sa dalawa, no? Ganun po talaga yun. Iba-iba po yung talent po ng mga bata, iba-iba yung kakayanan, no? Kaya hindi po natin dapat siya i-compare. A few moments later. Tapos na po ang card viewing nila Mylene at ni Russell. Ayan, hulaan niyo po ano kaya ang grade. Si Mylene po ay pangatlong taon na po niya dito, kaya kumbaga sanay na po siya dito, no, na makibagay sa mga sa school, no. Unlike Russell, medyo tawag natin dito, nag-a-adjust pa po siya. At tinanong ko sa ibang teacher niya sa teacher, ayun, sa ibang teacher tsaka doon sa classmate, si Russell medyo mahiyain pa, no. Siguro yun nga po yung time of adjustment pa rin ni Russell, katulad din doon ni na Mylene. At kamusta po ang grade nila? Okay, so ang grade po ni Russell ay okay naman po. At puro sila ay line of 8. Line of 8, may line of 9. Si Mylene may mga line of 9. Pero hindi ko na po sasabihin kung mga ano-anong grades na. Isinend ko na po kay Paul ngayon yung average nila. At saka yung grades nila. Matataas po, di ba? Matataas naman po yung grade ng mga bata. Nakakatuwa, no? At masipag naman mag-aral. At sana mas lalo pa nilang pagigihin ang kanilang pag-aaral para mas lalong tumaas pa yung kanilang mga grades. Yan po, at yun po yung update natin sa kanilang quarterly. Mayroon pa pong 3 quarter itira. Lalo pa sana nilang pag-igihin yung kanilang pag-aaral. Ayan, Russell and Mylene. Ayan, at sana mas lalo nyo pang galingan, sa susunod pang mga quarter.
Nakakatuwa. At least, puro line of 8 and 9 po yung kanilang grade. Yan. Ako po'y pauwi na. Parang medyo uulan. Ay, pagdating sa bahay, lulukuhin ko yung dalawa na may line of 7C. Tingnan po natin kaya kung ano mga reaction. Tingnan natin kung ano ang reaction. Nako, ito na po ako sa bahay. Nanonood ng horror. Kaya palawak-hawak ni Sinea si Russell. Ba't ka natakbo, Russell? O, ayun pa po yung isa, oh. Ayun pa yung isa. Ay, napunta ako sa school nyo. Nag-attend ako ng meeting. Hanend ko na kay Daddy Paul yung inyong grade. Okay naman, pasado naman. Kaya lang, bakit may line of 7 kayo? Ah. May line of 7 kayo. Ano po? Mahirap ba yung TLA? Opo. Si Maylin 75. Ikaw 76. Ayan o, hindi makatingin si Maylin. Ano yung mababa? May tumingin ka. Pero yung iba, puro line of 8. Ano? Yun lang. Si Maylin nga, may 90 pa. Kaso, bakit yung... 75. Sa mga po. Oo. Saan yung 90? Hindi ko kasi nakita yung teacher niya eh. Saan yung 90 nanay? Sa MAPE. O, matataas yung performance mo sa MAPE eh. Magaling kasi yung sumunod. Mataas ka rin naman, kaya lang. nahiya pa si Russell. Nag-adjust pa si Russell eh. Sige, pag-igihin nyo sa susunod na ano ha. Sa susunod na quarter ha. Isinend ko na. Ha? Bakit? Ano ang problema mo sa TLE? O yan. Nanonood kayo ng horror. Ano, alin nakatakot? Horror o yung grade? bigla silang nahinto. Yun daw grade. O. Paano yan? O, paano explain yan kay Daddy Paul? Sinend ko na eh. Mag-aral daw kayong mabuti sa susunod na quarter. O, ano sasabihin? Ano sasabihin kay Daddy Paul? Ha? Ano sasabihin nyo sa second quarter? Pag ano na po. Anong pag? Ano po namin. O, kailangan wala ng line of 7, ha? Okay lang po kung may line of 8. Diyos to. Sa TL. O, ano, 76 ka, si Mylene, 75. O. O. O, tignan niyo yung tsura ni Russell. Hoy, ano? Ito yung tsura ni Russell, oh. Putlang-putlang. Manonood-nood ka tapos. Hindi ba sabi niya? Sabi niya muna dyan. Naalala ko niya na. Siguro pag nagkatak siya. Ayan po, nanonood. Nagdarinig ko lang. Nagkikinalala niya. Manonood pala sila ng horror. Maganda yung nanay. Ay, naiyak ka kayo. Naiyak ka. Oh, yes. Kasi siguro yung test nyo ba ayos naman? Yung quizzes niya sa TLE, okay naman. Okay naman po sa quizzes. Why, how about the performance? Hindi wala lang kami nakaano po sa O, dapat nagpa-participate kayo, ganon. kunyari nagpapasagot si ma'am. Oo. Papa-English po eh, nahihirapan po kasi ako. Hirapan ka mag-English. Eh di, ano, Chinese, May alam po Bisayain ako mo. sa English, pero Pero, hindi ko maano yung mga grammar. Kaya nahihiya po ako. huwag ka mahihiya, okay lang yun. Mache-check naman ni teacher yun. Bisayain na natin.
Sayain. Oh, ano? Dapat sa susunod, wala nang line of 7, ha? Ha? Nanay, kami lang po ba yung nakalayo sa... Mayroong iba walang grade. Yung iba, di ba, yung iba hindi pumasok yung iba. Yung iba walang grade, yung iba bagsak. Hindi pumapasok na kahit ano, isang araw lang po. Aba, alam mo, Talaga walang yung isang araw na yun yung sa TLE, 5 araw ang attendance noon. Kasi yung oras yun. Di ba, supposed to be 45 minutes. O pumapasok kayo ng Tuesday, kumbaga half day kayo pumapasok. So 6 mga 5 hours ganon. Nako, nag-isip na si Russell. Hindi bale sa susunod pag igihin ninyo. Ha? Oo. Kasi lahat kayo line of 8. Congratulations. Joke lang 'yun. Joke lang yun. Tataas ng grade ng dalawa, oh. Congratulations. Ayan, oh. Natakot sila sa grade, hindi sa horror. Nag-isip na si Maylin. Umiyak na si Maylin, oh. Si Maylin, din daw siya. It's a prank! It's a prank! Umiyak si Maylin, oh. Umiyak si Maylin, oh. It's a prank! Mataas na grade nyo, eh. Pero kailangan mas mataas palalo, ha? Ha? Matataas nga grade nyo kasi yung ibang kaklase nyo walang grade. Maylin umiyak, oh. It's a prank. Hindi, matataas ang grade nyo. Papakita ko sa inyo, ha? O, yan. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo. Dito lang po sa dalawa. At saka kay Paul po, isinend ko na kanina nung ako'y nasa school. O, ayan. Parang kinabahan na. O, ano feeling mo nung sinabihan kita na Nanay, ano daw po yung ano? Di ba sabi mo nanay kahapon, bukas daw i-ano yung card. Oo, ayun na, binigay na niyo. Ano ako nanay, parang kinakabahan ako sa grade ko. How about you, Net? Okay. Si Net nga po, yung nabanggit ko po sa inyo ay wala pa po silang grade, no? Nasa opportunity class po sila. White lang, Net, no? Basta ang ba't pupunta ka rin doon sa ano, matututo ka rin. Na-late lang po talaga yan si Ninita, pero tinatry niya po yung best talaga niya. Di ba, Net? Congratulations sa inyo. Congratulations. So, si Nea wala pang grade. Hindi pa sila din nag-exam. Ano ba, Nea? Wala pa. Kasi grade 11, iba naman yung curriculum. Ay, yan na nakatawa na si Maylin, oh. Manood na ulit kayo horror. Siyempre. Seryoso po sila pagdating ko. Nanonood sila ng horror. Si Maylin palabay, si Russell nandun sa may hagdan. Parang tatakbo. Nakikita ng multo. Kaya ayusin nyo nga, kaya pala po ganyan ang buhok nila. Oh. Nagginagaya po nila yung horror. Ayusin yung buhok nyo. Si Maylin umiyak. Umiyak siya kasi may line of 7 daw siya. Wala kang line of 7. Lahat line of 8. May mga 90 ka pa. May line of 9. Ang highest mo is 90 plus. O, hindi ko na po sasabihin kung ano yun. Ayan. Basta, pag-igihin pa lalo ha, Russell. First quarter pa lang yan. Pero sana sa susunod mas mataas na. Palakpakan! Yay! Yay! O, diba? Okay, sige o. Okay na, bye-bye na. Thank you for watching. Ayan po. Ano kinatakutan? Ano kinatakutan? Grade or horror?